Ayan, purihin ng Panginoon. Salamat, Bishop, sa comprehensive na ano. Actually, kung ating titignan po, ang Genesis 21 ay ito po ay kasi di ba po, kung ating titignan from Genesis 20 ay nandito na yung fulfillment po doon sa pangako po ng ating Panginoon. Ilang taon yung pinangako niya mula noon dito sa from Genesis 20 to 21, 25 years po ang pagitan po niyaan. So dito na po natupad yung pagsilang po ni Isaac. So ngayon, kung ating pong babalikan kasi yung nakaraan para lalo nating maintindihan kung ano yung pangako ng Diyos. Kasi doon sa nakaraan na chapter, di ba, ang napag-aralan po natin doon ay si Abraham ay natakot, di ba? Muling nagsinungaling, di ba? Tungkol kay Sarah. Di ba? Saan siya nagsinungaling? Doon sa harap ng hari kay Abimelech. So, ang ginawa po ni Abraham diyan ay parehong kasalanan, parehong kahinaan. At dito natin nakita yung pananampalataya din po ni Abraham ay hindi po talaga perfect. Di ba po? Kaya sa atin bilang mananampalataya, tayo po ay may time po, lalo ngayon sa nangyayari sa ating paligid ngayon, ay meron pong bahid po lagi ng takot. Ngunit sa kabila po ng mga nangyayari sa ating mga buhay, nananatiling tapat po ang Panginoon sa atin. Yun po ang ating tignan. Hindi po binabawi ng Panginoon ang kanyang mga pangako once na sinabi niya na yon. So, tiyak po yun na mangyayari. Kaya nga sabi niya kay Abraham, di ba, hindi naman niya sinabihan na hindi mo deserve na magkaroon kayo ng anak ni Sarah, di ba? Ngunit, ginawa pa ng Diyos yung part niya na imposible. Nag-intervene po si Lord. Pinoprotektahan niya. Pinotektahan niya po si Sarah. Pinanatili niya yung linya, yung lineage po kasi dito ng pangako ng Panginoon sa atin. Patungo kay Kristo. Dito ihinanda na ng Panginoon yung lineage papunta from Isaac to Jesus Christ. Yun po yung lineage na tinatawag. So ngayon, ating titignan, may mga pagkukulang, may mga takot, di ba po, na mga nangyari. Pero yung katuparan ng Panginoon, papunta po dito sa Genesis 21. Nandyan po yung kanyang katuparan ng Panginoon at yung kagalakan na nangyari at yung kaluwalhatian ng Panginoon sa atin. Now, ating sasummarize din po kasi yung katiyakan po ng pangako ng Diyos. Magabanggit yan sa mga unang verse, the certainty of the promise of God. Yun yung katiyakan. Tiyak po ang pangako ng Diyos basta siya ang nagsabi. Kaya nga, binisita po ni Lord si Sarah, di ba po? So, ibig sabihin, seryoso po si Lord sa kanyang mga salita. Hindi po biro. Hindi po siya nagsisinungaling, hindi siya nakakalimot, at hindi siya kailanman nagbago. At ang Diyos po, ay makita natin, ang buhay ni Abraham ay pabago-bago yung kanyang pananampalataya. Ngunit tayo, si Lord ay palaging tapat sa atin. At hindi po siya talagang nakakalimot sa atin. Kaya kung ating titignan, kaya kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Yun ang sinabi ng Diyos eh. Hindi yung baka-baka tayo, puro baka eh. Diba? Pero ang Diyos, tiyak po, pag si Lord po ang nagsabi. Kaya nga, kung ang ultimate na makikita natin dito, kung ating titignan, sesentruhin sa ating Panginoong Hesus, yung ultimate proof na ang Diyos ay tumutupad, nandun na yung pangako niya, na kay Jesus Christ. Lahat ng pangako po, ay ang sagot ng Panginoon lagi ay yes. So, doon natin makikita. So, pangalawa kong puntos ay yung takdang panahon ng pangako ng Diyos. Diba? Kaya nga mga kapatid po, ang Panginoon po sa atin, pag nangako siya, ito naman ang lagi nating tatandaan. Tayo po, may oras kasi ang Panginoon sa atin. Hindi po siya advance, hindi rin po delay si Lord sa atin, kundi eksakto po si Lord kung mangako sa atin. Yung problema kasi natin tayo, mahilig po tayo sa instant answer, di ba? Mahilig po tayo sa instant blessing, di ba? Instant breakthrough. Pero si Lord hindi po siya. Ang gusto niya po, hindi yung parang fast food lang, di ba? Ang gusto niya po, kasi si Lord yung master planner natin. Gusto mo, oh yes. Pero ang nagpa-plan, si Lord pa rin. Ganito yung nangyari dito. Ang ganito po, ang istorya dito.
ni Sarah, nakasaka ni Abraham, patungo po kay Isaac. Kung ating titingnan, hindi po maaga si Lord. Hindi siya huli. Sinabi po nga po, eksakto lagi si Lord. Huwag po nating pilitin yung mga bagay na hindi pa binibigay ng Lord sa atin. Ganyan tayo gusto natin ganito. Di ba po? So huwag natin pilitin ang Diyos kasi nga hindi pa po takdang oras. Hindi pa yun ang tamang panahon. So kung ating titignan din at sisentrohan din po ito, si Kristo po kailan siya dumating? Dumating po siya in fullness of time. Tama, eksakto. Perfect timing po lagi. Hindi po minadali yung pagdating. Kaya nga may lineage mula kay Isaac, di ba? Kay David, patungo kay Jesus Christ. Ganun po yung lineage na ginawa, yung paghahanda ni Lord. Saka kaya nga dito, makikita natin yung celebration, yung kagalakan po ng Panginoon. So, God had made me to laugh. So, si Isaac po, kaya nga sabi kasi ni Bishop, ang meaning po ng Isaac ay tawa or kagalakan. So, kung ating titignan at i-connect natin sa Panginoon, ganito po siya. Ang Diyos po kasi ay binabago niya yung doubt natin. From doubt to delight. Di ba? Yung kahinaan natin, yung kahihiyan natin, patungo po sa testimony natin. Lagi po tayong ganun Napapansin po ba natin sa ating buhay? Di ba? Yung ating mga luha, di ba? May time po na lumuluha tayo, naghihinagpis po tayo. Pero anong kapalit po nun after ng ating mga pagdurusa? Patungo po sa tuwa. Ganito yung nangyari kay Sarah. Di ba? Si Sarah, nalihim siyang natawa doon sa sinabi niya. Natawa siya kasi sinabi ng Lord na magkakaanak ka. Malihim na tuwa. Pero ang Diyos ay hindi po ganun Hindi po ganun yung tuwa na gusto niya. Di ba? So makikita natin mula sa kahiyan patungo po sa ating mga patutuo sa ating buhay. Kaya may nangyayari po. Meron pong nangyayari at merong gagawin ng Diyos po palagi sa atin. Kaya nga po tayo, ang tunay na kagalakan natin hindi po nanggagaling lang doon sa blessings na ating nakikita sa ating mga physical eye, kundi kay Kristo mismo yung ating kagalakan. Amen po? So sunod kong yung banggaan po ng pangako at nung laman. Ano ito? Ito yung napakahalaga. 'Di ba? Hindi pwede pong magsama kasi dito yung dalawang anak po ni Abraham, 'di ba? Si Ismael at saka si Isaac. Si Ismael ay anak sa laman. Si Isaac ay anak sa pangako ng Panginoon. May makita natin yung kaibahan ng dalawa. May naglalaban po, laman versus pananampalataya natin. Yun po tayo. Doon tayo nabibihag. Diba? Sarili natin versus Diyos. Diba? Doon po natitimbang. Kaya nga tayo, hindi po pwedeng magsama talaga. Yung kailangan natin doon sa ating pananampalataya, kailangan natin pumili. Diba po? Kailangan natin pumili kung ano yung tama at doon sa panuntunan ng Panginoon. Hindi pwedeng sabay yung worldliness at godliness. Sa mundo ka, tapos sa Diyos ka, hindi po pwede yun. Kaya kailangan natin pumili. Kaya nga si Kristo po ay nagtagumpay laban sa kasalanan at nagbigay ng lakas upang mamuhay sa Espiritu. Kaya nga sa panghuli, isa pang puntos natin, yung paglilinis po doon sa pangako ng Diyos. Diba? Masakit man ito para kay Abraham, pero kailangan paalisin si Ismael. Kaya nga, naninibugo si Abraham na kailangan kasing alisin ang isang bahagi ng kanyang buhay. Dito po. Pero sinabi ng Diyos, in Isaac shall thy seed be called. Ito na yung sinasabi ko kanina, yung lineage po. May kailangan tanggalin para manatili po ang plano ng Diyos. Tayo ba may tinatanggal sa ating mga buhay? Di ba po? Kailangan natin yung tanggalin. Kasi kailangan nating alisin, kailangan nating i-let go. May proseso po kasi tayo ng paglilinis at sanctification. May kailangan po tayong bitawan. May mga bagay po sa buhay natin na kailangan tanggalin. Hindi para saktan po tayo, kundi para linisin po tayo. Kaya nga si Kristo po ay naglinis ng kasalanan, di ba? Siya po upang ang plano ng Diyos ay matupad sa atin. Kaya nga yung malasakit po ng Diyos sa atin, doon sa gitna ng pangako, ay napakaganda. Di ba po? Yung compassion ng Lord for His promise. Di ba po? Kaya nga akala mo tapos na si Lord? Hindi po.
Di ba? God heard the voice of the lad. Kaya nga si Hagar, di ba? Kasi ang Diyos po, kapatid, kaya ang Diyos po ay nakakarinig sa atin. Palagi po siyang nakakarinig, palagi po siyang nakakakita, palagi po siyang naglalaan ng awat habag po sa atin. Ganun po si Lord sa atin. Kaya nga sa desierto, di ba? Bakit nabubuhay pa ang mga taga-Saudi? Di ba? Bakit doon sa kawalan natin, meron pa ring darating na provisions? Hindi natin lubos maisip na ganun po ang Panginoon sa atin. Kasi nakikinig. Like Hagar, nung pinalayas ni Sarah, si Hagar, di ba po? Nakinig ang Diyos, nakikita ng Diyos. Kaya naglalaan po ang Diyos. Kaya nga kahit sa pakiramdam mo na iniwan ka na, pang-kaibigan kapatid, ang Diyos po ay naroon pa rin po sa bawat isa po sa atin. So, si Kristo po kasi, ang ating mabuting pastol, hindi niya po tayo pinapabayaan na kanyang mga tupa. So, yung covenant po ni Lord sa kanya, sa atin, kay Abraham, di ba po? Ito po yung kapayapaan at presensya ng Diyos sa kanyang pangako. God is with thee. Ibig sabihin, dito, napansin ni Abimelech that time na kasama si Abraham ng Diyos. Di ba? Kaya nga, si Abraham, hari po yun nakapansin sa kanya na kasama niya si Lord. Ibig sabihin nito, hindi na kailangan ipagsigawan sa atin. Sa buhay natin, kung lumalakad po tayo ng tama, di ba, hari po nakapansin doon kay Abraham na kasama niya palagi ang Panginoon. Di ba po? So nakikita po sa buhay natin, makikita po yung presensya ng Diyos, makikita po yung kapayapaan kapag kasama natin si Lord, makikita po din yung matibay na relasyon natin sa Kanya. Kasi hindi po tayo natitinag sa bawat problema natin. Amen po? Ano mang problema, sigalot, si Lord po ay kasama natin. Matibay po yung covenant ni Lord, yung pangako niya, kagaya na nangyari po dito, sobrang tibay. Panghawakan po natin yon, kaibigan kapatid. Hindi mo kailangan ipagpalit sa mga blessing na nakikita natin. Physically, yes, oo, maganda. Uy, akin na lang yan. Hindi po ganun ang gusto ni Lord sa atin. Kundi kapag kailangan makikita po ito kasi talaga magiging visible, tangible po sa ating mga buhay. Makikita natin yan. Ngunit ang pinakamaganda po itong example, si Kristo po kasi, yung ating kapayapaan. Sa Kanya po, dapat tayo ay may relasyon. Yung relasyon natin, yung tulay natin sa Panginoon ay si Kristo. Sa Kanya tayo may relasyon sa Diyos. Through Christ. Di ba po? So sa ating pangwakas, kapatid, kaibigan, malinaw po yung ating tinuturo dito ngayon sa atin na ang Diyos po ay tapat, kaibigan, kapatid. Lagi po siyang tapat. Ang Diyos ay may tamang panahon. Huwag po tayong magmadali. Kasi yung promise is promise of God. Yun po yun, natural na sa Kanya, tutuparin niya. Na in span of 25 years na paghihintay nila, di ba? Tinupad pa rin ng Panginoon Amen? So ang Diyos po ay may tamang panahon. Ang Diyos po ay yung sa Kanyang pangako, tumupad po siya. At higit sa lahat, itinuturo ito patungo kay Kristo kasi yun po yung pinakamahalaga na ating makita dito sa istoryang ito ng Genesis 21. So napakabuti po ng Panginoon. Ngayon, kaibigan, kapatid, tanungin natin ating mga sarili, maghihintay ka ba sa Diyos? Kahit na ganito ang nangyayari? Amen. Hintay po tayo. Kasi may darating na pangako ang Diyos sa atin. Tiyak po yun. O ikaw, kapatid, gagawa ka ba ng kapamaraanan mo? Sarili mong kapamaraanan na katulad ng ginawa dun sa Genesis 16? Huwag po. We need to rely on God. We need to, yung dependence natin po sa Panginoon ay kailangan. Huwag natin gawin ng ginawa po ni Abraham at ni Sarah na ganito, sariling plano. Di ba po? Sariling strategy. Kundi, kaibigan, kapatid, dapat po tayo ay magtiwala. Huwag po, at ito ang dating tatandaan, huwag na huwag po tayong magmamadali sa kagustuhan lang lamang natin. Kaya sa ating panghuling kaibigan, kapatid, ang Diyos po ay hindi nahuhuli. Ito ang Kanyang pangako. Ang Diyos ay hindi po nagkakamali higit sa lahat. At ang Diyos ay tapat hanggang wakas at sa Kanyang panahon, ang Kanyang pangako ay magiging realidad po sa ating
buhay. Kaya nga ang ating title ngayon, di ba kaibigan kapatid, ang ating title ngayon, From Failure to Fulfillment, di ba? Nagkamali ka, pero pinulfill ng Panginoon. And the faithfulness of God in His promise. Sa Diyos po lahat ang papuri. Gusto mo?